Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Ang Take Ko at ni Attorney Ricky Tumutorgo. Itong bago ko pong segment na ito, mga kabunyog, dito po ito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Gumawa po ako nitong regular na segment na Ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo dahil marami pong nagme-message sa akin, Attorney, anong take mo dito? Attorney, anong take mo sa issue na to? Yan. Kaya gumawa na lang ako ng regular ng segment. Kaya ito regular ito, araw-araw, abangan nyo lagi. Kaya kung hindi pa kayo naka-subscribe, subscribe na po kayo. Kung hindi pa kayo naka-follow, follow na po kayo. O ito, pag-usapan natin tungkol sa may post tungkol kay Bato de la Rosa. Nagdadasal si Bato. Nagdadasal. Pinost ito sa account ng isang nagngangalang Nancy de la Rosa. Ang Nancy de la Rosa yata yung asawa niya kung hindi tayo nagkakamali. Ngayon mga kabunyog, pinost ito sa FB account ng isang nagngangalang Nancy de la Rosa na ang pagkakaalam natin yan yung account ng asawa niya. Ngayon sa post na ito, nakatalikod si Bato nagdadasal, nagdadasal. Ngayon, ang nakalagay na caption, habang nagdadasal si Bato, ang sabi dito sa caption, mga kabunyog, mga kababayan, kumalat ito nung nakaraang araw, itong picture na ito ni Bato de la Rosa, kaya lang natabunan ito nung mga balita tungkol sa ICC. Nung isang araw pa ito itong picture na ito ni Bato. Nagdadasal siya, tapos ipinakita dito sa sa account ng isang nagngangalang Nancy de la Rosa. Mga kabunyog, Nancy de la Rosa. Dati rin may nag-post din diyan sa account na yan, Nancy de la Rosa. Sabi dito, when all else fails, I know you alone will never fail us. Nancy de la Rosa, when all else fails, I know you alone will never fail us. Yan yan yung post. Ngayon, may dagdag na post dito, sabi dito, mga kabunyog, sa News 5, sabi dito sa News 5, mayroon silang ginawa, ni-reverse daw nila yung image sa Google, na-search nila itong simbahan na ito kung saan. Sa reverse image search gamit ang Google Images, sabi dito, napag-alaman at nakumpirma ng News 5 na ang altar na makikita sa larawan ay sa Immaculate Conception Parish Church sa Bantayan Island sa Cebu. Yan. Kaya yan yung sabi dito sa post. Yan umanong simbahan na yan, kasi yung altar daw na yan, sinerch yan sa Google Images. Ang altar na yan ay sa Immaculate Conception Parish Church sa Bantayan Island sa Cebu. Kaya mahirap magpo-post. Pwedeng totoo yan na sa Bantayan Island sa Cebu yan, pwedeng hindi. Pero kung totoo man yan, sabi ng News 5 ito hindi naman magsisinungaling tong News 5. Kaya mahirap magpo-post si Bato. Kung nagtatago siya at ayaw niyang magpa-aresto. Tapos yung asawa niya pinopost itong ganito. Ayan When all else fails, I know you alone will never fail us. Biglang nagdadasal si Bato. Ang problema kasi sa kanila ni Duterte, nung panahon ng administrasyon ni Duterte, binabastos nila ang Diyos. At saka, ang pinagkait nila sa mga tao ay buhay.
Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay. Ang ginawa nila, nag-asta silang Diyos. Ang daming buhay ang kinuha nila noon. Kahit sabihin mo pa na justified yon dahil mga addict yun, mga involved sa drugs yun, pero hindi, Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay. Kaya nga wala tayong death penalty eh. At saka hindi lang naman isa yon, 5 or 10 or 100. Libo-libo. Ha? Libo-libo, ilang pong libo yun. Sabi ng police, 6,000. Pero sabi ng mga human rights groups, 25 to 35,000. O imagine niyo yan. Kristyanong bansa tayo. Tayo ang tanging kristyanong bansa sa Asia. Pero nangyari ang ganyan, crimes against humanity. Nakakalungkot nga yung mga pinag-uusapan doon sa ICC. Ang depensa ni Kaufman, kunti lang naman yung 5,000 na napatay, kung 5,000 yun. Kasi 3% lang daw yan sa mga naaresto. Ang marami pa rin daw sa mga involved sa drugs, inaresto lang, hindi naman daw pinatay. 136,000 daw ang inaresto. Compared sa 5,000 na napatay, may kunti lang daw yun. Imagine nyo yan mga kabunyog. Tapos si Duterte noon, minumura ang Diyos, stupid God. Binabastos nila. Palakpak naman sila Bato de la Rosa niyan. Tapos ngayon nagdadasal siya. Para biglang nakaalala si Bato na magdasal, ano? Biglang nakaalala magdasal. Bakit siya nagdadasal? Pinagsisisihan niya ang lahat ng nagawa nila noon. Hindi naman pwedeng magsisi ka lang. Kinakailangan pagbayaran mo. Kaya nga may International Criminal Court. Pero yan yun. Yan kasi, sabi nga ni Congresswoman Leila de Lima, noon kasi sinasabihan daw sila, pinapaalalahanan sila na itigil nyo yung war on drugs na yan. Ang dami nang napapatay. Kaya lang hindi. Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, hindi sila nakinig. So yung mga nangyayari na yan ngayon, si Duterte nakakulong na, si Bato nagtatago na, susunod sila Bongo, sila Aguirre, tapos sasabihin nila Aguirre sa kanila Bongo, bakit kami nadamay dyan? Bakit kami nadamay dyan? Si Bato, alam niya naman bakit napasama siya dyan. Siya ang promotor niyan. Siya ang nagpatupad niyan sa PNP. Plan Tukhang o Plan Double Barrel. Siya yun. At nangyari ang lahat ng yan nang siya ang PNP chief. Ay siya nga pala kasama pa yung mga panahon sa Davao. Kaya ngayon, pinost nung asawa niya yata yun, Nancy de la Rosa, nagdadasal si Bato. Biglang na-realize ni Bato na humihingi ba siya ng kapatawaran sa lahat niyang ginawa? Kaya lang, hindi naman pwedeng kapatawaran lang yan. Kailangan may hustisya. Hindi pwedeng papatawarin siya ng mga biktima, pero ipaglalaban pa rin nilang hustisya. Parang, kung gusto ni Bato ng kapayapaang nakabatay sa hustisya. Yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito, pag-usapan natin tungkol kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan, mga kabunyog, mga kababayan. Itong kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Grabe, problemado si Governor Fernando. Bakit? Actually, napabalita ito nung isang araw, pero hindi pa pinapangalanan ng mga involved. Nabasa na natin ang mga artikulo tungkol dito, pero hindi pinapangalanan yung mga involved. Ang sabi nga nung una, parang mayor lang yung involved. Hindi, gobernador pala. Gobernador pala. Si Scorpio Knights, si Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Ang nangyari sa NLEX, syempre ang NLEX, malaki, ang Bulacan, talagang pupunta ka sa Bulacan, lalo na ganyan, governor siya, may convoy. Talagang NLEX ang daan niya niyan. Kaya lang, ito pa lang si Governor Daniel Fernando, kapag nagbabiyahe sa NLEX o sa Bulacan siguro, talagang may convoy ng mga sasakyan, armado. Armado, ilang sasakyan ang yung convoy niya. Ang ugali daw nito ni Governor Daniel Fernando, pag dumadaan sa NLEX, may wangwang. At saka sila, okupado nila ang ilang lanes ng NLEX. Ganun ka makapangyarihan. Ganun ka itong si Daniel Fernando. Mayroon siyang ilang sasakyan, may convoy, tapos inuukupan nila ang ilang lanes ng NLEX. Kaya lang nagkataon, nung dumaan sila, may convoy sila,
dumaan din yung ano daw, yung sasakyan ng anak ng presidente. Eh, tatlo lang naman ang anak na lalaki ng presidente. Ha? Si Vini ba yun? Si Sandro? At saka isa, sino pa ba yung isa? Sino pa? Hindi ko na naalala yung isa. Si Sandro, saka yung Vini. Yung Vini. Ngayon, isang anak daw ng presidente ang nasangkot diyan. Hindi pinangalanan nung una. Eh ngayon, mukhang may pangalan na, si Vini daw. Eh itong si Vini, nakasakay sa Land Cruiser, syempre may alalay din yan. Ah, nag-overtake. Nag-overtake kila Daniel Fernando. Kasi syempre pauwi pa ng norte yata. Nag-overtake. Nagalit sila Daniel Fernando, yung convoy. Hinabol. Tapos nagbabaan yung mga alalay ni Daniel Fernando, nakaarmas. Ha? Nakaarmas. Yung problema, sa kanilang nila nalaman, anak pala ng presidente yung kaya nagbabaan din yung alalay ni Vini. Yun ang kwento ha. May artikulo dito si Montulfo, ang ganun. Nagsusuri daw itong si Daniel Fernando, kaya lang huli na. Huli na. Siyempre galit na yung mga alalay din ni Vini, pero hindi ito pinalabas na masyado na sa media, mas sa social media lang ito. Tsaka sa ilang media outlets. Pero parang tinigil na ang ano nito na masyadong pumutok ang issue. Kaya lang talagang ang ano daw dito, ang parang ang naging mayabang itong grupo nila Daniel Fernando. Kaya nga nagpresko na nito si DILG Secretary Jun Vic Rimulya. Sabi niya, hindi importante kung anak nga ba ng presidente ang involved dito, hindi. Pero si Governor Daniel Fernando daw nagsusori naman sa nangyari. Kaya lang huli na. Huli na. Kasi sanay daw kasi sa ganun si Governor Daniel Fernando eh. Pag nagko-convoy daw sa NLEX, talagang ayaw nilang may nag-overtake sa kanila. Ay biglang may nag-overtake. Galit sila. Nagbabaan yung mga tao ni Governor. Ang problema, anak ng presidente pala yung at syempre nag-overtake siguro dahil pauwi pa ng norte eh. Anyway, yan yung nangyari dyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya problemado ngayon si Governor Daniel Fernando. May mga kwento pa na may sakitan yatang nangyari dyan. Hindi na natin alam yung buong kwento. Pero nagpakita na daw ngayon sa publiko si Governor Daniel Fernando. Ang sabi, sumulat daw ng personal, humihingi ng tawad, pinatawad naman lang daw ng presidente. Hindi natin alam. Ayaw yata nilang pag-usapan yan. Pero kumpirmado na si Daniel Fernando ang involved doon. Kumpirmado na may anak ng presidente na na-involved. Pero hindi naman naging malala yung commotion. Kasi siguro nalaman ni Daniel Fernando at ng mga tao niya, anak pala ng presidente yung hinabol nila. Kaya lang, wala na eh, nangyari na eh. Ang lesson kasi diyan, ito naman kasing mga opisyal na ito ng gobyerno. Akala mo pag nagko-convoy sila, akala mo pag-aari nila ang kalsada eh. Kaya ito, nung una nga ang sabi diyan, mayor ng Bulacan, hindi pala governor. Si Daniel Fernando pala. Nagsalita na diyan, nagpresko na niyan si Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya. Sabi niya, pinagsabihan na si Daniel Fernando na ayusin ang sarili niya, hindi tama 'yon. Nagsorry naman daw si Daniel Fernando, kaya lang ay the damage has been done eh. At anak pa ng presidente yung kanyang nakaharap, yun ang problema. Pero dapat hindi nga ganun. Kahit naman hindi anak ng presidente yun, mali talaga yung ganun. Kaya lang hindi daw nga kasi si Daniel Fernando daw, ayaw niya na ino-overtaken yan. Parang inaangkin nila yung buong lanes ng ilang lanes ng NLEX eh. Yun, nakakuha sila ng katap. Yun ang problema doon. Ito mga kabunyog, mga kababayan, tungkol dito sa mainit pa ring issue sa 18 na ex-Marines na ipresent ni Attorney Livy Baligod at ni Mike Defensor. Ngayon, ang sabi ni UC Claire Castro, lousy daw ang script. Lousy daw ang script. Yan ang kantyaw ni UC Claire Castro. Yang tungkol dyan kila Livy Baligod saka kay Mike Defensor. Kasi ngayon naglalabasan na. Kalpak.
Halimbawa, hindi naman involved talaga diyan si Laila de Lima. Nung nag-press con kasi, sabi nung 18 na ex-Marines, nakalagay sa affidavit nila na nag-deliver sila ng mali-malitang pera, di milyon ang laman nun. Isa sa mga dinilibera nila ay si Laila de Lima. Oh, isa pa sa dinilibera nila si Arlene Brosas at saka si Franz Castro. Sino namang maniniwala na sila Franz Castro tatanggap ng ganyan na mali-malitang pera, di na-issuehan na sila sa ganyan. Ha? Pero ang malala, napalpak talaga yung kay Laila de Lima. Kasi naging congresswoman si Laila de Lima, 20th Congress. Sa kailan ba sila naupo? Na-elect sila Laila de Lima, mamamayang Liberal Party List, May 2025. Di umupo siya June 30. Oh, paano naman nangyari yun? Yung mga sinasabi doon, nagbigay daw ng pera, mali-malitang pera, 2023 yata, 2024. Oh, kung 2025 man, maagang bahagi siguro. Ibig sabihin, mga January to May or to April. Ay si Laila naging congresswoman June 30, 2025. Oh, paano naman nangyari yon? Kaya ang nangyari ngayon, nagsorry na. Humingi ng tawad o paumanhin itong si Attorney Levy Baligod. Kasi nga, mali eh. Nawaw mali. Sorry daw. Hindi niya daw ah, nagkamali. Kaya ang kantsaw ngayon ni Yussi Claire Castro, ito talagang si Yussi Claire Castro, matindi rin kumakapang kantsaw. Sabi ni Yussi Claire Castro, lausi ang script nyo. Ang director daw si Mike Defensor. Ang sumulat ng script, ewan ba, sino? Si Libby Baligod. Kaya sabi ni lausi, mahina yung director, tapos lausi pa yung script. Kinakantsawan ni Yussi Claire Castro eh. Bakit nai-involve ang Malacanang diyan? Ay kasi isa pa sa binabanggit kasi diyan, isa sa binabanggit diyan sa press ko nila Attorney Levy Baligod, nagdala rin daw ng mga mali-malitang pera, milyon ang laman, papunta doon sa bahay daw ni PBBM sa Paway, sa Ilocos Norte. Ay doon pa lang mali daw yun. Kasi ang bahay daw ng Marcos wala sa Paway, nasa Lawag. Kaya ano na naman, palpak na naman. Si Mike Defensor, dumistansya na. Sabi ni Mike Defensor, hindi naman ako ang kausap ng mga Marines na yan. Si Libby Baligod lang. Sabi niya, wala, hindi ako involved dyan. Hindi ako ang pasimuno niyan. Dumidistansya na si Mike Defensor. Pero si Baligod, sabi niya, nagkamali lang daw siya doon kay Laila de Lima. Kaya sorry daw. Kaya lang, anong sorry? Ang kantsaw ni Yussi Claire Castro, lausi ang script nyo. Yan mga kabunyog mga kababayan. Kinakantsawan ni Yussi Claire Castro, lausi daw yung script. Kaya at saka ano pa yan? Sabi pa ni Yussi Claire Castro, tinawag pa si Mike Defensor dyan, Ador Mawanay 2.0. Maano daw kasi si Mike Defensor eh. Anong tawag dyan? May term na ginamit si Yussi Claire Castro tungkol kay Mike Defensor eh. Ang sabi ni Yussi Claire Castro kay Mike Defensor, si Mike Defensor daw ay Ador Mawanay 2.0. Galing yan kay Yussi Claire Castro. At sabi pa ni Yussi Claire Castro, Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit umano sa kanya na gumawa ng piking salaysay. Mike Defensor, the known wonder boy. Kaya kinakantsawan na naman ni Yussi Claire Castro. False witness creator with the 18 X-Men. Mike Defensor, the known wonder boy. Vlog yan ni Yussi Claire Castro. Talagang ayaw paawat ni Yussi Claire Castro. Si Mike Defensor ngayon ang kanyang paboritong false witness creator daw, si Wonder Boy. Mike Defensor with the 18 X-Men. Anyway, hanggang sa dahig, mainit ang dugo kay Yussi Claire Castro. Sabi ni sino ba yon? Si Bello. Dapat daw ipadisbar si Yussi Claire Castro kasi sa mga komentaryo daw nito.
Pero hindi umaatras yan si Jose Claire Castro. Lalong nagiging mainit yan. Eh? Oh. Ay lalo pa ngayon, siyempre napipikon siya dito sa mga naglalabasan na ito. Ah, ano daw, 805 billion pesos ang ipinamigay daw nung 18 yung dineliver ng 18 na ex-marines na yon. Kasama na nag-deliver kay Marcos, kay Romualdez. Kaya sinasagot talaga ni ni Yusek Claire Castro eh. Anyway, yan mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.